Nagkakasakit na ang mga residenteng binaha sa Northern Samar. Kinukulang na rin sila sa supply ng pagkain. At live mula sa Catarman, Northern Samar, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano pa ang problema riyan ng mga sinalantang residente? Cheryl, bukod nga sa mga nagkakasakit ng ilang residente, malaking problema pa rin ngayon ng mga apektado dito sa Northern Samar ay yung kakapusahan ng makakain at yung kung paano sila makakahagilap naman ng mga may panggagawa uli sa mga nasira nilang bahay. Sa maliit na trapal na ito na itinali sa nasirang bahay sa tabing kalye ang nagsisilbing silong ng pamilya ni Nanay Herminia. Dito muna niya pansamantalang pinagkakasya ang mga anak at apo matapos masira at tangayin ng bahang bahay nila sa Catarman, Northern Samar. Kasi mahirap yung namin, pagtulog. Kahit sikip, nakikituloy lang ako doon sa kabila kung gabi. Pag-araw nandito kami hanggang hapon. E paano pag umulan po? Ano lang, minsan nababasa mabasa nga yung damit namin. At dahil nakakaranas pa nga rin ng ulan sa malaking bahagi ng probinsya, nagkakasakit na ang mga apo ni Nanay Herminia. Inulanan. Umuulan yun, nabasa siya. Pagkagabi, mayroon na lagnat. At para unti-unting makabangon, marami sa mga apektadong residente, kanya-kanya ng diskarte sa paggawa muli ng kanilang matitirahan. Marami sa mga nawalan ng bahay, kanya-kanyang ipon at pulot ng mga kahoy at yero na kinuha nila mula sa mga nasira at tinangay na tirahan dahil nga sa baha. At kahit magkakaiba ng sukat, ito na muna raw ang magsisilbi nilang materyales panggawa ng panibagong bahay. Isa na dyan ang padre de pamilyang si Jojo na problemado kung paano bubuhayin ang kanyang mag-anak, pagkukopra at pagtatanim kasi ang kinabubuhay nila pero napinsala rin ng masamang panahon. Wala ka ng bahay, wala ka pang paghahanap buhayan mo. Tabunan na ng slide, yung kupra namin, pati yung ano namin doon sa bundok, yung amin hanap buhay na mga pananim, na landslide. Bagamat nagpapasalamat, hindi pa rin daw sapat ang relief goods mula sa gobyerno. Isa sa mga pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang relief assistance sa mga nasalanta. Kaya kanina, personal na pumunta si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa probinsya. Pagdating sa family food packs, we don't want you to worry. 2 step yung pinahanda namin kasi alam naman natin it will take some time for our people to go back to their normal routine. 2 wave ng food packs ang inaasahan sa buong probinsya na magtatagal hanggang December 2. Pero bukod sa pagkain, humihingi rin ng construction materials sa mga residente. Magbibigay naman daw ng cash assistance ng DSWD, depende raw sa listahan ng LGU. Hiling naman ng provincial government. Pag pumasok sa isang barangay, lahat naman yan nabaha. Huwag nang piliin, bigyan na lahat parehas. Cheryl, sa ngayon pinag-aaralan na ng mga lokal na pamahalaan yung paghahanap sa paglilipatan o relocation site para sa mga residenteng nawala o nasira yung tirahan, lalo na yung mga nakatira sa mga danger zone gaya ng landslide prone areas, yung mga nakatira sa ilalim ng tulay o yung malapit sa dagat at ilog. Kaya naman hinihimok din ng national at provincial government ang mga LGU na higpitan ang paggabantay sa muling pagtatayo ng bahay dito sa mga delikadong lugar. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mahigit 100 milyong piso ang naitalang pinsala sa agrikultura matapos ang matinding pagbaha sa Eastern Visayas. Ayon sa Department of Agriculture, malaking bahagi niyan ay ang mga nasirang palayan matapos malubog sa baha. Kasunod yan ang matinding ulang dala ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Higit 6,000 magsasaka naman mula sa mga probinsya ng Capiz, Northern Samar, Eastern Samar at ilang bahagi ng Bicol Region ang apektado. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.